perfect mornings, Miss Ivy. Ayan, ako, na-excite ako doon sa mga produkto ninyo. Alam nyo, meron silang dulong, pero crispy. 'Di ba? Paano naging crispy? Mamaya po pag-usapan natin. Pero simulan muna natin, Ivy, itong food business ba agad ang sinubukan mo o may mga iba ka pang negosyo na nasimulan bago kayo pumatok yung inyong business? Well, nag-start kami before pandemic, 2028. Kasi nung malaman nung office mates nung husband ko na from Bicol kami, sabi niya, edi magaling kayo magluto ng laing. Okay. During that time, yung laing is frozen siya nakatab. Oo. So sabi namin, madali siyang mapanis. Kung ita-travel namin from Bicol to Manila, yung travel time, inaabot ng 14 hours, Oo. 12 hours, sabi namin, masisira. So, research kami, sabi namin, paano natin mapoprolong yung life nung especially ginataan na madaling masira. Yes, oo. Kasi tuwing ako ako, I love spicy food. So, pag may coverage, may mga bumabiyahe, uy, laing naman. So, sinisiguro lang nila na may, meron silang, cooler, 'di ba, ilalagay doon. Pero oo nga, frozen pag dumadating. Oo. So, yun yung naging challenge. So, nag-research kami. Tapos may mga nakikita kami sa groceries ng mga bottled daing. Sabi nung husband ko, try mong aralin. So, sabi ko, sige, try natin. And then, before that, hindi pa siya business talaga. More on pasalubong lang sa mga coworkers. And then, sabi nila, masarap yung product nyo. May potential sa market. Ba't hindi nyo gawing business? Tapos, nasa isip ko naman, ordinaryong ulam lang naman to. Bakit ko gagawin negosyo? Sinong bibili? Pero magaling kang magluto talaga. Hindi. Mahilig lang talaga. Mahilig. Siguro dahil Mahilig, pero nung tinanong ko, magaling ka, hindi pa. Hindi ko masabi kasi pag natitry nila yung product, ang unang tanong sa akin, may culinary background ka ba? Ayun. Sabi ko, So talagang may siguro may talent ka. siguro kasi way back high school, sabi ko sa mom ko, gusto ko mag-culinary school. Sabi ng mom ko, mahal yan. Kasi dadayo pa kami ng Manila. So sabi, tas mga gamit mo, sarili mong bibili. Totoo. So sabi ko, okay, Magastos. anong course na lang kukunin ko? Ano So, nga bang course ang kinuha mo? accountancy. I'm CPA Bakit by nakakatulong na profession. ngayon, 'di ba? Magaling ka magluto, may panlasa ka talaga, pero ngayon may expertise ka pagdating sa numero. O perfect combination na rin, pwede. Kaya yung ngayon. iba nakami-meet na sabi na, paano mo nagawa? Wala ka palang background Oo. sa finance yung background ko. Sabi ko, baka dahil na-expose din ako dun sa family na mahilig magluto, tapos mahilig kaming kumain. So, your mom also, magaling, masarap. I mean, Yes. parang Even talagang my sa dad. hapagkainan nyo, masarap yung mga naihahain. Yes, naano Okay. kami kasi yung both mother side and father side, mahilig silang magluto. Kasi yung dad ko, Batanggenyo yung lahi. So, alam naman natin pag Batanggenyo, talagang sila sa pagluluto. Tapos yung mom ko, Parang laging fiesta, di ba? actually, yes. Sabi nga nila, ang ordinaryong ulam dito sa bahay, parang fiesta. Fiesta, Kasi oo. sabi ko, yun lang yung way of namin, parang nai-enjoy namin yung bonding, yung pagkain. And then yun, inaral namin. So, homemade lang talaga. Yes. Nagsimula. Mga Hanggang homemade. ngayon, nasa Hanggang bahay pa rin. Yung yung production area namin, Oo. nasa bahay. Kumaga, nasa ground floor yung production area namin. The second floor and third floor, yun na yung bahay namin. Edi, lagi ang bango-bango sa bahay. Medyo. Gugutumin ka ng gugutumin palagi niya. Yes. Oo, okay. So, ang unang produkto ay laing muna. Yes. Ano yung challenges sa pagsisimula? I mean, yeah, you know how to cook laing, diba? Patok sa mga office mates. Yan ang magandang sila ang magandang pagpraktisan, Test diba? market, Oo, yes. yan ang test market mo Pero, maliban doon sa taste, diba? Ano yung mga challenges? Like yung sabi mo nga, yung quality, napakahalaga. And then, yung look niyan, presentation, paano mo inaral yan? Well, yung pinaka-pioneer product namin, pork laing. And then, na-invite kami sa isa sa mga bazaar sa Cubao. Hindi namin alam, malaki pala yung Muslim community sa Cubao area. Nako! So, oo. sabi sa amin, masarap yung product kasi hindi kami pwede. Baka pwede kayo mag-come up with another variant. Aha. So, sabi ko, sige, ipag-iisipan namin. So, yun, nagkaroon kami ng shrimp laing. And then, we have a friend na yung mother-in-law niya is Buddhist. So, bawal ng any type of pork. We created another variant, yung vegan. So, Aha. sabi ko,
it's a good thing na we listen to our clients. Yeah. Kasi yung feedback nila, yun yung talagang tutulong sa'yo to improve yung product. So sabi ko, sige, at least may tatlong variants na tayo. Oo. And then comes pandemic. Ang dami naming Edam cheese. Ako personally, hindi mahilig sa cheese. Sabi nung husband ko, anong gagawin natin dyan sa cheese? Hindi ko alam. Sabi niya, sabi ko, kung nakain ko lang yung cheese na naluto or nainit, nalusaw. Sabi niya, ba't di ka gumawang pimiento? Sabi ko, sino na naman? Ako kasi parating sino bibili? Kung kahit sino pwedeng gumawa, bakit pa may bibili? Sabi niya, hindi, try mo lang. And then, nung nilaunch namin siya, sabi niya, medyo kulang, may kulang dun sa pimiento. Sabi niya, ba't di mo lagyan ng anghang? Sabi ko, ang weird naman. Sabi ko, paano mo pagsasamahin yung milk na pangontra sa anghang and then yung anghang? Sabi niya, try mo lang, malay mo, mag-click. And then eventually, tama na naman si husband, nag-click siya. Tapos every event namin, nagsusold out yung chili queso. Kasi nga sabi sa amin, ang ganda nung product kasi very versatile siya. Kasi sasabihin nila sa amin, ginamit namin sa ganito, yung isang client nagkwento siya, naubusan sila ng ulam sa pantry. Okay. Pagbukas nila ng ref, nakita lang nila yung bottle ng chili queso. Tapos ginawa nila, nilagay nila sa rice. Tapos toaster, bake rice melt. Oh, wow. Sabi ko, hindi ko na-imagine kasi inisip ko lang mag-create ng product. Pero yung client namin, sila yung nagbibigay sa amin ng feedback kung para saan nila ginagamit. Sabi ko, hindi ko na-imagine yung ganun. And then, may client kami na nag-try naman, nilagay niya sa topping ng mga crustaceans, like shrimp. Yes, oo. Ang sarap niya, sabi ko, hindi ko ma-imagine na ganun yung magiging. Ayan. Tinatakam mo naman ako, Ivy. Actually, Doon Miss pa lang sa Sherry, kwento. Kung ikaw ay magpapatikim sa akin, ano ang dapat kong unang tikman sa mga produkto mo? I highly recommend chili queso and the crispy dulong. Ay, naku. Yung crispy dulong naman, nilaunch namin siya sa National Food Fair. Unang tanong sa amin, paano yung naging crispy and nakalubog sa mantika? Oo. Sabi ko, try nyo po. Sabi niya, edi malabsa na yan kasi may oil. Sabi ko, hindi po. Crispy pa rin siya. Tapos sabi nila, ay talaga? Tapos pag natatry nila, tuwan-tuwa sila. And then may isang nagkwento yung husband ko kasi wala ako nasa bahay ako. Sabi niya, may client nagtry. Nasa Adlay nilagay daw, natikman niya. Tapos hanap siya ng hanap dun sa Mega Trade Hall. Tapos hindi niya mahanap. Nung nahanap daw nung client kung nasaan yung pinantopping dun sa Adlay na parang ginawang lugaw. Nagsisisi ko, sabi ko, hindi nakakahiya. Sabi, hindi kasi ano yun parang nahirapan silang hanapin kasi kami lang yung nag-carry nung crispy dough. Actually, kami lang yung meron. Tapos natuwa sila, tapos sigaw ng sigaw yung client. Sabi ko, nakakahiya naman pala. Sabi niya, hindi, marketing din yun kasi very promising yung product. So sabi ko, si Crispy Dulong ba ang pinakabago? yes. So, lumalabas, eto na mga kapatid, ang kanilang queso, chili queso. Tikman natin na, naku, parang na-excite ako dun sa pwede pala siya sa rice. Pero ito na lang. Ang sarap naman kasi. Thank you. Ang linamnam. And then the kick of yung anghang is just right. Kung hindi ka maanghang na tao, hindi ka mahilig sa maanghang, something nakakayanin mo, pero kasi ako mahilig sa maanghang, hindi ako bitin sa anghang. I mean, I could go spicier, pero happy na ako doon sa level ng anghang. Gaano nyo katagal yung formulation nyo na yung sapat lang na anghang, hindi yung masyadong ma-off yung hindi mahilig, pero ma-appreciate pa rin ng mahilig sa anghang. Yung ganon, gaano katagal nyo pinaplano yung hit and miss nyo na ano? Siguro inabot din ko yung mga 3 to Sarap. 4 months. Kasi yung husband ko, hindi siya mahilig. Although Bicolano siya, hindi siya mahilig sa maanghang. So, Talaga. siya yung nagtatry. Sabi ko, try mo kasi ako mataas yung Tolerance anghang. mo sa anghang. Oo. Okay. Sabi ko, pag okay na sa kanya, good na siya. Mm-mm. Tapos, ang maganda pa sa kanya, Miss Cheryl, wala na yung cheese sa palate mo, wala na rin yung anghang. Totoo. Tama lang. Kasi Anong sili ang gamit nyo rin? labuyo. Ayun. We're using fresh ingredients. So, tinry mo rin ng ibang sili. May mga ganong kayong Yes. experiment. Ang sarap mga kapatid. You should try this. You should try this. Buti na lang binuksan ko. Kasi binuksan ko na, akin na to. Hindi na pwedeng ibalik. Ang sarap! Okay.
Yung crispy dulong, gusto ko siyang pero parang ayokong galawin. Gusto ko iuwi sa nanay ko. Bibiling ko na lang to crispy dulong. Love niya yan. Yung laing. Okay, maraming, pag sa mga food fair, hindi lang naman kayo ang may bottled. Halos lahat may bottled products, diba? Paano kayo nakikipag-compete sa market? Siyempre, nagsusuportahan kayo, mga MSMEs, pero alam mo na kakumpetensya mo rin sila. So, dapat may inaalay ka na kakaiba, na babalik-balikan ka, or magmamarka yung bottle mo kumpara sa iba. Namin is yung unique selling proposition namin is very particular kami dun sa mga health restriction, religion restriction ng mga client namin. Kaya nagkaroon kami ng shrimp kasi maraming naglalaing na may pork, may alamang. So, hindi pwede yung mga kapatid nating Muslim. So, kami, sabi namin, we really have to cater at least yung mga may gusto sa laing. And then, maganda pa is halal certified din yung mga product namin. So, we have to drop the pork kasi sabi ko, medyo marami nang nagpo-pork laing. So, sige, doon tayo sa kukonti yung nagki-cater ng vegan and shrimp. Kasi, as far as we know, walang shrimp lang talaga yung gamit. May shrimp sila pero may pork pa rin. So, sabi ko, kawawa naman yung mga kapatid natin na bawal sa pork. And then, with the pimiento, marami din nagsasabi sa amin na, adi, pareho kayo nung katabi. Kasi may mga instances katabi ko rin. Kaibigan ko rin na pimiento. Sabi ko, yung product po namin is milk-based. Hindi siya mayonnaise-based. And then, mas matagal yung shelf life niya and shelf-stable siya. Kahit wala siya sa ref, kaya niya mag-last ng 1 year. So, Ayun. we really have to find that unique, kumbaga, unique lang sa amin na kami lang yung meron. Kasi maraming naglalaing, yes. Lalo pag national trade fair, lalo yung mga Bicol region delegates, ay, tabi-tabi kami niya, tabi-tabi yung mga naglalaing. So, pag nagtanong sa akin, anong pinagkaiba mo sa kabila? Kami po, shrimp lang yung sahog. If bawal po kayo ng pork, pwede po. If bawal kayo ng meat, meron tayong vegan. And then sabi niya, ano nilagay mo? Edi puro gulay lang. Sabi ko, ang pinaka-source po ng protein natin, kasi kailangan din natin ng protein, is black beans. Sabi nila, so sabi, paano mo naisip? Sabi ko, research po, kasi mahilig din ako mag-research. And then, nag-aral ako yung sa TESDA na food processing nila. Oo. So, before ka nagsimula ng inyong ganitong business, what were you doing and your husband? Before, nag-work ako sa bank. Nag-opisina, And then, I ayan, have to corporate. yes. And then, I have to resign kasi mag-aalaga dun sa mga kids. So, Tapos doon na full-time mom, pumasok. Ayan. So, yung pagiging legit nung business na. Kasi syempre, okay, mahilig ka lang magluto. Ayan, binottled mo. Pero syempre, iba na yung registration and then your packaging. Paano kayo nag-grow? As to registration, ni-register namin siya 2021. Pero since mahilig akong mag-bake, naka-register before sa amin is baked goods. Tapos sabi nung husband ko, mas napapagod ka sa pagbe-bake kasi freshly made yung mga paste. I have to wake up mga 2 a.m. para lang ma-out yung order by 11 a.m. Tapos sabi niya, yung ensaymada namin, ang palaman, ube. Na ako din ang nagluluto. Sabi niya, kaya lang naman nabibili yung ensaymada mo bukod dun sa bread is the ube. Ba't di na lang yung ube ang ibenta mo na nakabote? Less pa yung pagod mo. Sabi ko, mahirap pag ube na maiksi yung life. Sabi niya, di aralin mo rin na paano mapoprolong yung life niya. So, inaaral namin. And then, nag-register kami with the city permit, BIR. And then, doon kami nakilala ni DTI. Ayun. So, paano nakatulong sa inyo rin ng DTI para mas lumago? Kasi ngayon, ibang level na kayo. 'Di ba? Pang-international. Ibig sabihin, nandoon na kayo, pwede kayong mag-export. So, gaano rin ka-challenging? As to challenges, malaki kasi before hindi namin alam na kailangan pala pag bottled product ka, may FDA ka. So, naging challenge yun sa amin. Sabi ko, paano kaya? Kasi as ordinary business owner, hindi mo alam yung step by step. And then, merong program si QC na Q-certified kung saan nag-training kami para maging FDA compliant. So, yun, natulungan kami ng QC LGU.
And then si DTI naman, mga trainings. Kasi Yeah. masipag ako Oo. mag-attend ng mga training. Kasi sabi ko, mas madaming akong matututunan kasi hindi naman overnight magiging kang successful na negosyante. Unless may mga training ka talaga. So yun, nag-training ako with DTI. And then, pagka-receive namin ng FDA namin, naging rin kami beneficiary ng DTI na maging halal. So sabi ko, ang laking bagay nun kasi pagka ikaw lang mag-isa, ang hirap gumalaw. Pero with help of mga government agencies like DTI, DOST, malaking tulong para sa mga negosyante. Tapos sasabayan pa ng tulong ng LGU. Kasi sa amin sa QC, very supportive yung mayor namin when it comes to MSMEs. Maraming trainings and marami sila mga pa-bazaar na Oo. libre sa mall. Ating Mayor QC rin kasi ako eh. May- Mayor Joy, hello po sa inyo. So, okay, doon sa journey mo, sa mga nanonood sa atin na nagbabalak magnegosyo, magsimula ng negosyo, or nagsisimula pa lang, ano yung natutunan mo at gusto mong iwan na paalala sa mga haharapin pa nila sa pagpasok nila sa ganitong journey? Parati ko sinasabi sa kanila, sabi ko, sipagan niyo sa pag-attend ng training. Kasi hindi, maswerte tayo kasi may mga libreng training ang DTI. Kasi sabi ko, pag nag-browse kayo sa online, mahal yung mga training. And ako, doon ako nag-grow sa training na yon, kung ano yung, kung nasaan kami ngayon, yun yung nakatulong sa amin. Kasi hindi ko malalaman on my own eh. Sabi ko, sipagan niyo yung training nyo kasi pag nagsipag kayo sa training, for sure, malalaman nyo kung paano patakbuhin yung negosyo. At saka yung mga nagtuturo sa mga training, mga experienced business owner, sabi ko, maiiwasan na natin yung mga nagkamali na sila doon sa previous businesses nila. Tayo, maiiwasan natin. So sabi ko, mahalagang mag-attend ng training. Tapos, kung may mga nakikita kayong room for improvement, listen to your client. Kasi malaking bagay yun. Huwag sayangin yung opportunities. Itong pakasipag, nag-aalaga ng pamilya, pero at saka din embrace nyo na pag alam nyo kaya nyo, may talent pala kayo sa pagluluto, kung food business ang gusto nyong pasukin, i-enhance nyo. At nandyan nga po ang ating government na may mga libre namang trainings. Nako, I'm sure gusto nilang matikman ang Philifibs homemade products. At anyayahan mo na sila, Ivy, sa darating na May 21 to 23. Yes, in-invite ko lahat to visit IFEX sa World Trade Center this coming May 21 to 23. Yung booth namin will be located dun sa marketplace area, yung mga micro-entrepreneurs. I think it's Hall B kami. So, try to visit us kasi maganda yung, lalo sa mga nagninegosyo, it's a good place para matingnan ninyo kung ano yung mga gusto nyo maging negosyo sa mga darating na panahon. And naging training ground din namin yung pagpunta-punta sa mga bazaar. Pero dun sa mga hindi na makatiis or hindi na mahintay ang May 21 para masubukan ng inyong products, saan siya available? Yung products namin, meron kami sa vegan grocer dito sa May San Juan. Nagkikerry sila ng vegan laing. And then yung Everything Delicious na mga stores, meron sa E. Rodriguez, meron sa Holy Spirit, and sa Benavides. And then meron din tayo sa Lagro, yung Sulit Grocer. Doon kami nagdi-distribute. Or can they actually just order online? Yes, you can do message us sa Facebook, sa Instagram, para sa orders. And then, usually pag mga bulk orders, libre na yung delivery namin. Philifibs Homemade. Yan po ang hahanapin nyo na FB page po nila. Thank you so much. It was nice having you here in the show. And see you all. At see you also sa booth mo. Sure na kinumit ko na yan sa nanay ko. Magkita-kita tayo sa IFEX 2026, May 21 to 23.